Bawal na gabi, pag-ibig, pagnanasa at pagtataksil. Isang SPG love story. Sa mata ng iba, si Mia ay isang pangkaraniwang guro, mabait, matalino, at may pangarap sa buhay. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha, may lihim siyang itinatago. Isang lihim na may pangalang Adrian Alcazar, ang anak ng isang senador, ang lalaking pinakamalaking kasalanan niya. Alam niyang bawal, alam niyang mali, pero sa bawat halik, sa bawat haplos, lalo siyang nahulog sa bangin ng isang pag-ibig na hindi niya kayang takasan. Hanggang sa isang gabi, natuklasan niyang hindi lang puso niya ang nakataya, kundi pati ang kanyang buhay. Unang beses pa lang nilang nagkita ni Adrian, may kakaiba na siyang naramdaman. Sa eskwelahang pinagtuturuan niya, siya ang tipong guro na mahigpit pero makatarungan. Pero nang dumating si Adrian, isang pasaway, mayabang, at napakakisig na estudyante, biglang nagulo ang maayos niyang mundo. Isang gabi pagkatapos ng klase, naabutan niya itong naninigarilyo sa likod ng eskwelahan. "Ang gwapo mong guro pero ang tapang mo rin palang magsermon," bulong ni Adrian, hawak ang sigarilyo. "Bawal yan dito," madin niyang sagot, "at bawal ang katulad mong lumapit sa isang tulad ko." Ngumiti lang ito ng mapanukso at lumapit sa kanya. "Alam mo bang mas gusto kong ginagawa ang mga bagay na bawal?" Simula noon, hindi na siya tinigilan ni Adrian. Palaging nagpaparamdam, nagpapadala ng bulaklak sa faculty, palaging nakatingin sa kanya sa klase, at kahit anong pilit ni Mia na umiwas, unti-unti siyang bumibigay, hanggang sa isang gabi hindi na niya kinaya ang tukso. Nangyari ito sa isang event ng school, isang gabing maulan. Napadpad sila sa isang madilim na silid, nag-iisa. Ang init ng kanilang katawan, ang lalim ng kanilang paghinga, at ang matagal nilang pinigil na damdamin, lahat ito sumabog. Mainit, mapusok, bawal. "Mali ito," habol hiningang sabi ni Mia matapos ang kanilang unang halik. "Pero gusto mo rin," anya, hinahaplos ang kanyang pisngi. "At hindi na ako titigil." Hindi nga siya tumigil. Simula noon, naging lihim ang kanilang relasyon. Mga tagpo sa dilim, mga pagnanasang hindi nila mapigilan. Ngunit ang bawat lihim na gabi ay may kapalit, at hindi inaasahan ni Mia na ang kabayaran ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti-unting natuklasan ni Mia ang mga bagay na hindi niya dapat malaman. Una, hindi lang basta rebelde si Adrian. Siya ay isang lalaking may madilim na nakaraan. Ang dating kasintahan nito, si Lian, ay bigla na lang nawala, at walang nakakaalam kung nasaan siya. Pangalawa, ang senador mismo ay isang halimaw. Hindi lang siya isang makapangyarihang tao, isa siyang kriminal na may maduming lihim. At ang pinakanakakagulat sa lahat, si Adrian mismo ang naging kasangkapan sa mga kasalanang ito. Isang gabi, sumugod ang senador sa eskwelahan. Galit na galit ito nang malamang may relasyon sila ni Adrian. "Tigilan mo ang anak ko," matalim na utos nito, "kung ayaw mong ikaw naman ang maglaho." Pero mas kinilabutan si Mia nang makita ang reaksyon ni Adrian. Ngumiti ito. "Hindi mo siya pwedeng saktan, Dad, dahil kahit ikaw kaya kong burahin." Doon niya napagtanto, hindi lang siya nasa panganib. Nakulong na siya sa mundo ng mga halimaw. Sinubukan ni Mia lumayo, pinutol niya ang relasyon nila, pero hindi siya pinayagan ni Adrian. Isang gabi dumating ito sa kanyang apartment, basang-basa ng ulan, ang mga mata puno ng sakit at galit. "Aalis ka? Pagkatapos ng lahat?" tanong nito, hawak ang kanyang kamay. "Hindi kita kayang mahalin, Adrian," sagot ni Mia, pero alam niyang kasinungalingan yon. "Kung hindi mo ako kayang mahalin, wala nang ibang makakaangkin sa'yo." Doon siya kinabahan. Kinabukasan, natagpuan niyang sinira ang kanyang cellphone, tinanggal ang internet connection sa bahay, at may mga lalaking nakamasid sa kanya. Kinukulong na siya ni Adrian. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Sa tulong ng isang kaibigan, nakatakas si Mia at dinala sa media ang lahat ng lihim ng pamilya Alcazar. Pero hindi ito naging madali. Nalaman ito ni Adrian, at bago pa siya makalayo, hinabol siya nito. Nagharap sila sa isang abandonadong warehouse. "Wag mo akong ipagkanulo, Mia," bulong nito, hawak ang baril. "Mahal kita? Bakit mo ako niloko?" Sa kabila ng takot, tumingin siya sa mga mata nito. "Mahal din kita, Adrian, pero hindi ako pwedeng maging bihag ng isang halimaw."
Isang putok ng baril. Bumagsak si Adrian. Ang pulisya ay dumating. Ang senador ay naaresto. At si Mia, malayang huminga sa unang pagkakataon. Pero bago siya tuluyang makaalis, narinig niya ang bulong ni Adrian, duguan ngunit nakangiti pa rin. Babalik ako, Mia, at sa susunod hindi na kita pakakawalan. Makalipas ang 5 taon, bumalik si Mia sa Maynila. Isang tahimik na buhay na ang kanyang tinatahak, malayo sa gulo ng nakaraan. Ngunit isang gabi, sa isang mataong lugar, may isang lalaking lumapit sa kanya. Miss, may nahulog ka. Pag-angat niya ng tingin, bumalik ang kanyang kaba. Ang lalaking kaharap niya ay isang pamilyar na ngiti. Si Adrian, buhay, at mas mapanganib pa kaysa dati. Handa ka na ba sa part 2 ng ating kwento? Anya may malalim na titig. At sa gabing iyon, alam ni Mia, hindi pa tapos ang lahat. The end?